Started off great. Mabilis ka agad because of the stipulation, that happened. Tama lang ba na ganun yung umpisa para kung ano man yung dokumentong nakikita natin ngayon at yung mga iba pang parating, no, ay napag-agreean na ng magkabilang panig? Yes, it certainly helps no, pabilisin yung proseso ng kaunti. Especially with regard to dun sa dokumento na ipapakita sana from the House Legislative Archives. Yung documents naman na yun, hindi naman sila contentious. And I think yung punto lang naman ng prosecution doon ay binigyan ng pagkakataon na magpakita sa House hearing yung OVP. Yung OVP refused to attend and asked yung Commission on Audit not to submit the reports na hinihingi ng Committee on Justice. Bakit mahalaga para sa prosecution na maipakita yon? Important yun in showing na parang may tinatago yung OVP. Napasok yun dun sa larger narrative nila na hindi kaya sagutin ng Office of the Vice President yung mga tanong na nare-raise ngayon ukol doon sa confidential funds and na ayaw nila maging accountable para doon. So pasok doon yun sa narrative ng prosecution. Now, of course, dahil nag-stipulate sila, successful din in a way yung defense kasi kahit papano hindi na natin narinig yung kwento or yung version or narrative na iyon, di ba? So nagwo-work yung stipulations na yan for both sides. In this case, it allowed the defense to brush aside, sweep under muna yung contentious points na iyon. On the part of the prosecution, nag-allows it to focus more on the witness for today, yung eyewitness for today who is the Special Disbursing Officer. Kasi itong buong prosesong ito, in so many words, no, ito ay paniningil. Paniningil kung tama ba yung nagawa, paniningil kung hindi tama yung nagawa, no? So, dahil nagkaroon ng ganong stipulation, hindi na pwedeng palawigin pa ng prosecution yung kanilang gustong maipakita na, tingnan nyo na, dati pa lang gusto na nating singilin pero may mga ganitong klaseng pagtanggi. On the part of the defense naman, katulad nung sinabi nyo, hindi na nila kailangan ipaliwanag pa kasi baka lumabas na nung una pa lang ayaw nilang masingil. Yes. And I think there will be an opportunity later on sa dulo ng trial pag nagsa-sum up na ng case yung both sides to make that point na ilang beses siya binigyan ng pagkakataon na linisin to tapos ang response is actually sabihan pa yung auditor na wag mag-disclose ng dokumento. But at least for today, no, hindi yun yung naging paksa natin. Naging topic natin itong Special Disbursing Officer at yung testimony niya. Which we're gonna go to in a bit. But going back to the stipulations, do you believe na ito ay lalabas ulit? I mean, ngayon, sige na isang tabi, but eventually, lalabas to. Yes, I think lalabas siya, but maybe not anymore in the form of a testimony. We can probably hear the prosecution argue this. May chance siguro na kung may witness man yung prosecution, itatali nila yung fact na nagkaroon ng House Committee proceedings and hindi nabigyan ng, or hindi na ipaliwanag doon sa time na iyon. No? But depende din siguro kung mayroon pang ibang ebidensya na balak ipakita yung prosecution. They wouldn't want to keep repeating that point if yung airtime nila effectively can be spent on many other possible testimonies for under Article 1. Okay. Nagsimula po ito pagkatapos ng stipulation, nakita na natin si Ms. Gina Acosta, yung Special Disbursement Officer. I think, if I'm not mistaken, between 5 to 10 minutes in, she was declared as a hostile witness already. Para sa kabatiran po ng mga manonood natin, ano bang ibig sabihin ng hostile witness? At bakit ito, why does this matter? Bakit importante ito na maintindihan? At ano ang epekto nito sa kung ano man ang layon ng prosecution? Yes. Well, kadalasan, ang witnesses, kung ikaw yung nagpepresenta, so kung prosecution ka, nagpepresenta ka ng witness mo, kadalasan yung witness na yun na hindi mo pwede tanungin ng mga leading question or yes or no questions. Gusto natin, or gusto ng rules natin na yung tanong sa kanila ay open-ended. Hinahayaan kasi noon na magsabi ng totoo yung testigo kung ano yung nakita, na amoy, naramdaman niya, na hindi kinakahon ng tanong ng abogado. Pero kinikilala natin na minsan may mga testigo na hindi kasi aligned yung interest nila doon sa interest ng prosecution or mga kakampi or close-in nung kalaban, in this case, yung defense. And in that case, ang problema kapag nagtanong ka ng open question ay baka mailigaw ka ng testigo kung saan-saan. No? Tatanungin mo kung saan siya noong ganitong oras, baka iba yung pag-usapan niya bigla. Kaya one of the
things na pwedeng gawin ng prosecution or kung sa defense naman, kung sila nagpepresenta, ay ipa-declare na hostile witness yung testigo. Kung hostile or hostile witness yung testigo, ibig sabihin noon, una, hindi aligned yung interest niya doon sa nagpepresenta sa kanya, and potentially uncooperative yung testigo. Hindi nasa interest niya na magsabi lang or sumagot ng diretsyo. No? In this case, napasok ng prosecution si Gina Acosta as a hostile witness. Ibig sabihin noon, pwede na sila magtanong ng leading question sa kanya. Now, hindi ibig sabihin ng hostile witness na hindi magsasabi ng totoo yung witness. Mayroon pa rin siyang tungkulin na magsabi ng totoo, except na kinikilala lang ng rules natin na baka mas maayos yung proseso kung masasagot or maitatanong siya ng diretsuhang yes or no questions imbis dun sa open-ended na itatanong. And I think nakikita natin yun today. No? Kasi dahil nga na-point out ni Senator Escudero na yung interest actually ni Gina Acosta na ma-acquit yung Vice President kasi kung ma-convict siya, mawawalan din siya ng trabaho, co-terminus siya. No? And mayroon na siyang mga previous statements na parang pinapabawalaanan niya yung statements ng prosecution or yung version ng prosecution. Nakita natin na kung hindi magtatanong ng yes or no questions yung prosecution, si Attorney Ligutan, kadalasan parang maliligaw yung discussion. So doon natin nakita yung importance ng rule na yun in terms of bringing order doon sa proceeding natin as an exception to the general rule na dapat open-ended ang tanong sa mga testigo. Okay. Ang pinagtutuunan nila ng pansin bago nagdeklara ng lunch break, no? Para dun sa mga ngayon pa lamang na tumututok sa ating coverage dito sa ANC at sa ABS-CBN News, no? We're in the middle of a lunch break. The trial is going to resume 12:45. At usually naman nakikita natin na impunto pag sinabing yun ang taktang panahon, nagsisipasukan na ang mga senator judges. Bago nagdeklara ng lunch break, ang pinag-uusapan nila yung fiscal and financial plan. Ano? Very general, yung mga nakasaad doon. Lumabas din na kinuha lamang niya ni Gina Acosta ang impormasyon, kumbaga binigay sa kanya, no? At siya naman ang nag-prepare noon. We're gonna go to that in a bit. Pero again, ano ba ang importansya ng PFP, ng Fiscal and Financial Plan? Bakit importante na detalyado sa panimula pa lamang at pag binangga ito sa accomplishment report in the end, ay magtatali? Yes. So lahat nitong dokumento na napag-usapan today, no, pareho yung layon niyan. Yung layon niyan ay mabigyan ng pagkakataon yung auditor and to a certain extent yung publiko down the road na makita at mapanagot yung paggastos ng public funds. Kung hindi malinaw yung dokumento, hindi malinaw sa publiko kung paano ginastos yung pera nila. So yung fiscal and financial plan, dyan nakasaad kung ano ba yung mga fiscal target, ano ba yung dapat ma-achieve nitong paghingi ng confidential fund at magkano yung gagastusin nung opisina para roon. Yung accomplishment report, yun yung isinasubmit in relation to some of the disbursements para maipakita na yung pagbayad nitong tip na ito ay nagdulot nitong success or pagbayad nitong reward na ito ay para dito sa successful na surveillance operation. Yung liquidation report, ganun din yung purpose nun. So, naitatali dapat yan from the start nung pagpaplano para sa isang surveillance operation na kailangan ng confidential funds hanggang dun sa dulo kung paano mismo ginastos yung pondo. Okay. So, yung punto today, so far, based dun sa prosecution presentation, pinapakita nila na si Gina Acosta nakapirma siya dun sa mga dokumento na iyon. And in line yun dun sa proseso ng joint circular na kailangan yung special disbursing officer nakapirma siya, sumasang-ayon siya doon sa mga programa at sa mga report na iyon. Pero nakikita din natin yung parang suggestions or indications na hindi naman porket nakapirma siya doon ay hindi ito kinlaro nung kanyang principal who is the Vice President. So kasabay nung presentation, nakita din natin yung mga lagda ng Vice President. Correct. Pero hanggang doon lang ba yung participation dapat ni Gina Acosta na siya lang ang taga-prepare? Ano bang klaseng partisipasyon ang dapat magkaroon ang SDO? Is it just preparing the document or really owning the document because alam niya lahat dapat na nandun at hindi lang basta idinikta sa kanya at siya ang nag-type? Siguro it's two seemingly conflicting but actually related na concepts. No? Yung una, kailangan yung SDO
actively involved siya in the preparation of the documents kasi accountable officer siya under the joint circular. Ibig sabihin nun, kung may mawala yung sa pera or hindi siya mapunta sa good use or sa tamang gamit, accountable si SDO no, Okay. dun sa pagkakamali na iyon. Attorney Tamase, bago tayo pumunta kay Victoria, pinag-uusapan natin yung accountability ng isang special disbursement officer. Ito nga kanina nakikita natin, si Gina Acosta. So, hindi siya dapat pass-through. Dapat ba siyang may alam sa lahat ng ilinalagay niya doon sa dokumento? Hindi lang siya dapat na repository or puntahan ng mga impormasyong itatype? No, yes. Hindi siya taga-pirma lang. Dapat yung SDO pinagkakatiwala yan sa isang trabahador sa gobyerno within the agency na may sufficient na training discretion para humawak ng pera ng bayan. Yun yung kaya nga importante yung SDO eh. Pero so yung first point nga is definitely may responsibility siya. But pangalawa, hindi niya pwedeng akuin din lahat ng responsibilidad ng head of agency. So yung pagpaplano halimbawa ng surveillance operations, labas na yan sa saklaw ng SDO in the sense na ang main na trabaho niya ay taga-disburse ng pondo, taga-request ng pondo, taga-disburse ng pondo. Yung pagpaplano mismo ng surveillance operations, 'di ba? Kasama yung head of agency doon or yung responsible person within the agency. Kaya nga naitatanong at some point doon sa examination kung nasaan si Colonel Chica doon sa documents, hindi naman siya lumalabas. So that can either mean na hindi maganda yung pagkahanda nung plans na na-submit or alternatively na hindi pwede ipasa yung responsibility na iyon, na responsibilidad nung head of agency and SDO mismo na pangalagaan yung pondo. Okay, let's get into that. Kasi nga, lumabas doon, Colonel Lachica's name, no? Ang pangalan ni Colonel Lachica, hindi naman lumalabas dito sa mga dokumento. Pero kailangan bang lumabas? Dapat bang lumabas siya doon given that he figures so much in the execution of these plans? Objectively, hindi laging lalabas yung pangalan na iyon. But hindi ibig sabihin na walang personal responsibility si Colonel Lachica for how these funds will also be spent. Wala pa tayong data enough, I think, or narinig enough about him para malaman kung ano ba exactly yung trabaho niya dun sa OVP. But definitely, kung kahit wala yung pangalan niya doon, then there should be some document to show or to support yung posisyon ng defense na, planned naman, pinag-isipan itong mga paggastos na ito. Yung general story kasi nung prosecution, and therefore baka yung document na yun ay lumabas pag yung defense na yun nag-present. But yung general story kasi ng prosecution so far has been, itong mga ebidensya na ito, yung mga acknowledgement receipts, even itong PFP, parang pantakip butas lang siya doon sa version nila na nagwaldas ng pera. Remember na yung Article 1 isn't just violation of some auditing rules. May graft and corruption na alleged in Article 1. So, yung without preempting yung kwento ng prosecution, mukhang ang version kasi nila dyan ay itong mga dokumento na lumabas, yung mga isinumite ng OVP sa COA, pantakip butas lang yan doon sa fact na yung pera na iyan nawaldas or naisayang siya. So, I guess, yung pagkawala ng pangalan ni Colonel Lachica, baka way yun for the prosecution to emphasize na yung responsibility hindi pwede ipasa or mali na yung fact na hinayaan siya na mag-disburse, hindi siya responsible officer, hinayaan siya mag-disburse ng milyon-milyones, baka kapabayaan sa office yun, but bahagi siya dun sa larger narrative of mismanagement ng opisina ng Vice President. Kasi ngayon parang lumalabas, and correct me if I'm wrong, Attorney Tamase, parang malaki yung question dun sa sino siya, sino si Colonel Lachica para sundin ni Gina Acosta. Kasi kanina lumabas na lahat ng sinabi ni Colonel Lachica, linagay niya. Diba? So sino ba siya? Bakit siya importante na siya yung susundin? At diba lumabas na wala siyang hinindian in so many words sa lahat ng mga sinabi ni Colonel Lachica. And she said na kasi expertise niya yon, kaya naniniwala ako sa kanya. Pero sino ba siya sa lahat ng ito? Ano ang kanyang, bakit siya importante sa lahat ng pag-disburse nitong mga pondong ito? Actually, in theory, yung SDO can rely on the responsible officer in the office. Halimbawa, may surveillance operation. Kung ako yung SDO, pwede naman talaga ako mag-rely doon sa representation nung in charge, yung official na in charge. Ang hindi pwede mawala ng responsibility dito ay yung head of agency. Kasi siya ay nagpapatakbo ng opisina eh. So, ibig sabihin nun, kahit mag-rely siya on Colonel Lachica, yung SDO, ibig sabihin nun, kinlaro ba ng Vice President yung mga plano or yung mga paggagamitan ng pondo ayon kay Colonel Lachica? Ibig sabihin ba noon, yung Vice President ba in charge, maayos yung pamamalakad niya doon sa opisina niya? And yung second implication kasi nito ay
kung totoo nga na si Gina Acosta ay nilalagay lamang kung ano yung gusto ilagay ni Colonel Chica, ganun din ba yung kung mainutos yung Vice President sa kanya? Sinunod lang niya basta. And it Na ties, hindi dapat. Yes, na hindi dapat. Kasi? May responsibilidad yung SDO, halimbawa illegal yung disbursement. Dapat yung SDO humindi doon sa illegal na disbursement. That's part of the accountability mechanism that should be in place in every office. In every office. Kasi otherwise, para kang nagpapalakad ng sarili mong kingdom na kahit ano na lang sabihin, susundin. Yes. And I guess on the part of the prosecution, if mapakita nga nila na regardless of that, nag-fail yung check, no, pumirma pa rin si Gina Acosta kung mayroong utos na illegal yung Vice President, edi yung responsible for that ultimately is still the Vice President. So part siya of, maaga pa kasi yung testimony, we're starting to see pieces of it come together, but parang yung naratibo na binubuo ng prosecution ay si SDO, bagaman malaki yung responsibility na nakaatas sa kanya sa joint circular, parang hindi siya ganoon ka-accountable or responsible na officer. Instead, she just does kung ano yung inutos ni intelligence officers or surveillance officers ni Vice President Duterte and maybe possibly yung Vice President herself. But in reality, because you belong in the same office, at boss mo yun hindi ba susundin mo kung ano man ang sinabi ng boss mo? Yes, ganun din, to be fair, yung training sa gobyerno na Oo. ultimately yung accountability naman ay yung head of agency. Now, this helps yung prosecution in a way because yung isa sa na-expect natin na defense based on the questioning of certain senators is that yung SDO ang responsable. Diba? According to the joint circular, pwede mag-designate ng SDO yung posisyon ng ibang senators. For example, si Senator Marcos has already said, diba, the buck stops with the SDO. But hindi yun yung sinasuggest nung joint circular. Yung suggestion ng joint circular, given yung nature ng confidential funds, is personal yung responsibility ng head of agency. The accountable officer, yun ba yun? Hindi. Yes, that the head of agency is the accountable, officer. Oh. Especially because, look at the OVP. Una sa lahat, yung confidential funds, flexible siya. Ibig sabihin nun, yung head of agency minsan yung nagdidikta kung paano siya gagastusin, as long as pasok siya within the circular, then yung responsibility is with her or with the Vice President kasi siya naman ang nagdikta. Nandun din yung fact na, and ties to an earlier point made by Senator Escudero on a different matter, na coterminous yung official na ito, si Gina Acosta, which means kung hindi niya sundin yung utos ng principal niya, ni Vice President, pwede siyang sipain at any time, tanggalan ng posisyon at any time. And therefore, kung yung SDO ay such a coterminous official, then with greater reason, mas mataas yung responsibility ng head of agency. So the buck doesn't stop with the SDO, it stops with the Vice President as the head of the agency. But is there any plausible deniability on the part of on the Vice President here? Pwede ba niyang sabihin na I fully trusted them as my SDOs? So, 2 points there, no? The first is, in regular audit, in regular expenses, that defense may be available to her. Kasi sasabihin lang niya na ang dami-daming dokumento, in-approve naman to lahat, dumaan siya sa tamang proseso. Kung ultimately ninakaw yung pinaggastosan niyan, hindi ko naman na siguro kasalanan. Hindi naman ako yung kahera ng OVP. Hindi naman din napunta sa kanya. Pwede niya sabihin niya, hindi niya pwede niyang binulsa. sabihin yun. Oh. Pero, confidential funds to. So, hindi available yung excuse na yon dahil personal yung responsibility na inaatas ng rules dun sa head of agency precisely dahil maselan yung pondo. So, dahil hindi siya pwede dumaan sa regular audit o yung regular processes of audit na batsa-batsa ng official receipts yung kailangan yung ipasa, then yung flexibility niyon, ibig sabihin lang mas responsible siya personally. So, hindi siya gumagana in that case. Siguro, as a second point, no, yung responsibility kasi nung Vice President, hindi niya, kahit sabihin pa niya na hindi niya inaprubahan yung misuse, babalik yun dun sa question of impeachment, which is, may pagkakatiwalaan mo ba yung opisyal, no? Kung hindi yung opisyal na involved, hindi niya kaya pamalakad yung opisina niya ng maayos or masyadong pabaya yung pagpapatakbo niya to the point na nakaasa na lang siya sa SDO niya, nakaasa na lang siya dito sa security officer niya, then in theory, it doesn't help yung case niya against impeachment or against conviction. Kasi ibig sabihin nun, nagkaroon nga siguro ng graft kahit hindi mo sinasadya, pero pabaya ka, no? Grossly negligent yung pamamalakad ng opisina. So, many ways to skin the cat pagdating dito sa ground na ito. And so far, yung testimony at least this morning ni Gina Acosta, parang, I think, justified yung pag-hostile witness sa kanya kasi mas napabilis talaga yung presentation. But more importantly, nakikita natin yung insider's view kung paano talaga pinapalakad yung opisina ng Vice President.